Sa video na to, pag-aaralan natin yung basic how to run an espresso machine. Pag-aaralan natin din yung coffee parts ng machine at grinder. So para easy na lang sa inyo makipag-communicate technically sa mga ibang barista, confidence kayong gumamit kasi alam nyo na yung mga parts. So ito yung tinatawag na group head, isa, dalawa, tatlo nyan or apat na group head. So yung sa amin is 2 group head. So ito yung portafilter, sa loob nito is may basket. Okay? So dito nilalagay yung coffee ground, at the same time ito na rin yung nagsasala sa coffee grounds nyo. So merong iba-ibang sizes nito, merong 18, sa amin is 20. Ito yung tinatawag na spout. Ito naman tayo sa pressure gauge. Ito yung sa may pressure. Pagka nag-pull ka ng shot ng espresso, yan. So dapat nasa 9 bar siya. Okay? Tapos ito naman yung sa pressure, sa hot water and sa steam. Ito naman yung tinatawag na drip tray. So dito pumupunta yung mga tubig na excess pagka magpa-flash kayo. Ito naman yung hot water spout. Okay, dito natin kinukuha yung mga hot water pang Americano, yan, long black and 40. And this one is for the steamer. Dito naman natin pinoprot yung gatas natin para makapag-latte art tayo. At the same time, kung anong desired yung coffee, like cappuccino, flat white, and depende na sa inyo. Tapos ito naman yung knob. Sa taas naman yan, ito yung tinatawag na cup warmer. So dyan nyo nilalagay yung mga baso nyo para warm up na siya, mainit na agad. Kasi nakaka-affect din yun sa kape. Dapat warm yung cup nyo na gagamitin. Ngayon, punta naman tayo sa grinder. Ito yung grinder namin. So ito yung tinatawag nilang portafilter rest. So dyan yung nilalagay yung portafilter nyo. Katulad nito. Yan. So dyan siya. Dyan lumalabas yung beans. Ito yung naman yung tinatawag nila na hopper. So dito nilalagay yung beans. At ito naman yung tinatawag na ground tray. Dyan pumupunta yung mga excess yung ground coffee. So sa loob nito merong bore like blades na yun yung gumagrind sa beans natin. Meron kasing dalawang klase ng blade, like flat and conical. So depende yon sa grinder na gagamitin nyo. So ganito, pag nakakuha na kayo ng beans nyo, ng grind beans nyo sa may grinder nyo, is kailangan nyo siya i-distribute. Katulad nito. I-distribute nyo muna. Okay lang naman kung wala kayong distributor, itap nyo lang ng isa, tapos i-level nyo, tapos ito yung tinatawag na tamper. Okay? So kailangan nyo to. Ito yung pinakakailangan nyo para makagawa kayo ng espresso. Okay? So pag tinap nyo na ganito yung pagtatamp, ipatong nyo lang muna, tapos pag nakita nyo yung level na, tsaka kayo tumagilid, at yung elbow nyo dapat naka-L, katulad nito. Yan. Kasi sometimes, pag ganito yung tank natin, nakaganto yung kamay natin, sometimes masakit yun pag nakadami ka na ng paggawa ng kape. So para hindi ka ma-injury, at para tama din yung tamping mo at pantay, gumanto ka, pa-L, tapos tamp. Tapos, ibalik natin sa group head. So, ito yung tinatawag nilang group head, di ba? Sa shower screen na yan, dyan lumalabas yung tubig. Pag lumabas na siya, dito naman mag-e-spread yung water sa surface na to. Okay, para makaproduce ng espresso. So, pagka nilak na natin yan dyan, gagamit to ng pressure para mailabas niya yung tinatawag nila na espresso. So, pull tayo ng shot. Ayan. Ayan. Okay. Ito yung seconds.
Tapos sa baba niyan is yung grams. Okay. So ayan na. So mag-steam tayo ng gatas. Gagawa tayo ng heart. So there you go. Familiar na tayo sa may coffee machine at sa may grinder. Yan na yung time para makagawa kayo ng espresso nyo. So kailangan pa rin maglaan ng a lot of practice para ma-enhance pa yung pagka-calibrate. So itatakal natin yan sa susunod na video kung paano mag-calibrate ng espresso.